Okay mga kalakay, ating i-share ngayon yung ating nabili sa Shopee na digital weighing scale mga kalakay. Ito po yung kasagutan sa problema ng mga karamihan na nagtatanong tungkol po dun sa pag-chop nila na hindi nila perfect yung pag-chop. Iba-iba ang sizes tulad ng ating ipapakita ngayon na nag-message. At yung kanyang pag-chop hindi niya makuha-kuha. Merong 60, may 65, may 80, may 90 at ibinibenta niya ng 25 pesos lang. Kaya pag ganito yung mangyayari sa inyo mga kalakay, hindi consistent ang inyong pag-chop, ay malamang ay malulugi po kayo at hindi magiging maganda ang magiging epekto sa marketing, kasi may mga bumibili sa atin. Kung minsan mabibili nila yung malaki, ops, ayos, siyempre di babalik sila, mamaya makukuha naman nila yung maliit. Kasi halo-halo yung chop mo may malaki, may maliliit. Kaya pag nakuha nila yung maliit, baka magtampo, baka pupunta sa iba. Kaya mas maganda kung consistent yung pag-chop. Kapag nag-chop ka, ay kung mayroong mga diferensya, ay kunti lang. Halimbawa, sa ngayon sa amin, example ko lang sa amin, ang aming price sa ngayon is 35. Ang aming grams na aming kinukuha ay around 75 to 85. Yan mga kalakay. Kaya kung 75, ayos lang. Kung 85, ayos lang. Yan mga kalakay. Kaya dapat yung pagitan mga 10 grams lang. Pero kapag ang pagitan ay mas malaki pa sa 10 grams, halimbawa 60 tapos 90, di 30 grams na ang pagitan, ay hindi po maganda yon. Masyadong kapansin-pansin ang pagitan ng malaki at maliit. Kaya malamang at sa malamang kapag kayo ay nagtitinda, unang makukuha yung malalaki at may iwan na yung maliliit, kaya marami kayong magiging tira pagka ganun mga kalakay. Kaya ito ang solusyon. Sa totoo lang po, sa aming experience, almost 18 years na po kaming nagninegosyo ng Kanto Fried Chicken. Hanggang ngayon pag nagchachap yung mga tauhan namin meron pa ring digital weighing scale. Kaya useful po ito. Kasi digital po ito Kahit 1 gramo kaya niyang makikita mo. Ibig sabihin makikita mo. Kaya ito yung solusyon para maging consistent ang inyong pag-chop. Ang style po dito kasi, pag nag-chop ka, ikikilo mo. Titignan mo kung nakuha na ba, 85 grams. Ganon. Kung 80, ayos lang. Ano ba, yung konti lang ang pagitan. Ganun ang style dito. Kaya sa susunod na mag-chop ka ulit, alam mo na kung gaano kalaki yung chop mo. Kaya may ganitong digital weighing scale. Kaya mahirap yung kumakapaka sa hindi mo alam Kasi chop ka ng chop at hindi mo alam kung gaano kalaki, hindi mo makuha yung target size at magkakamali ka sa pagbibigay ng price nito, sa pricing. Kaya malamang ay matatalo ka sa markup. Baka wala kang markup na kasi mas marami yung malalaking size ng chop mo Halimbawa ang pagitan ni 60 hanggang 90, mas marami kang na-chop na 90 kaysa sa 60. Tapos ang mga mabibili pa yung malalaki, may iwan yung mga maliliit. Hindi mo mabibenta yung maliliit.
Kaya hindi maganda, hindi consistent. Kaya ito ang ating digital weighing scale. Sa kanto nagsimula, pritong manok ang puhunan. Pawis at tiyaga, 7 araw walang tulugan. 17 taon, negosyo'y pinalago. Sa bawat subo ng manok, tagumpay ay dumapo. Dumating ang pandemya, mundo'y tumigil saglit. Ngunit hindi sumuko, may paraan kahit kapit. Sa YouTube nagturo, puso ang puhunan. 40,000 na taga-subaybay kong tunay. Ako si Kalbo, di lang basta luto, may puso sa negosyo. Abot kamay ang pangarap mo, maraming umasenso. Dahil sa recipe ko, ito ang lasa ng tagumpay. Kanto fried chicken ko. Natutong iba, ngayon ay vlogger na rin. Mas sumikat sa FB, pero ako'y masaya rin. Kasi sa bawat tagumpay, may parte ang tinuro ko. Hindi lang kita ang... Okay, testing natin. Testing natin. Yan. Ito, manok na ito. 80. Yung legs naman 80. Isang pakpak 86. Yan. Medyo may diferensya siya pero konti lang. 84. Yan. 84 grams. 76. 86. Yan. Mga 10 grams lang ang pagitan, mga 6 ganon. 78. Oh, yan, mga konti lang ang pagitan yan. Ayan mga kaibigan, mga kalakay, na i-demonstrate natin kung paano yung pagkilo natin dito, kung paano natin gamitin. Ito, nakakabit pa yung charger niya eh. Bago ito, kaya i-charge muna natin bago natin gamitin talaga. So hanggang 40 kilos po ito, pwede na natin itong gamitin pagka may dumarating na stock nating mga deliver ng mga manok. Yan, pwede natin gamitin ito. Basta hanggang below 40 kilos lang yung maximum niya. Ayan. Baka may magtanong kung magkano po ito. Mura lang po ito, basta Shopee, mura lang. 700 pesos po ito, 700 pesos. Kapag ka nagtagal po ito ng mga 6 months to 1 year ay okay na. Ayos na mga kalakay. At least mura lang po ito. Merong nabibili sa labas, sa mga mall, mga 2.5 ganyan, 2.3 ang presyo niya. Pero halos ganito rin na klase mga kalakay. At ang unang nasisira po niyan, base sa aming karanasan, ay yung ganito niya. Yung kung minsan dito napapasukan ng tubig ito, at doon nangangalawang ito pag napasukan niya ng tubig, mangangalawang yung bakal niya dito, doon masisira. At isa pang cause ng pagkasira nito ay ito dito.
yung charger, tawag dito, yung lalagyan ng ano, para ma-charge. Yan, dito. Napapasukan ng tubig, nangangalawang, mamaya kahit i-charge mong ganyan, hindi na siya magcha-charge. Kasi mangalawang na. Kaya iwasan na mabasa, mga kalakay, dahil dito, ito yung cause ng pagkasira nito. Dito sa may saksakan niya, sa may charge niya, at dito napasukan ng tubig. Yan, mga kalakay. So yung mga wala pang gamit na digital weighing scale, bumili na po kayo, mag-order kayo sa Shopee o di kaya sa Lazada. Mura lang naman, kaya okay lang. Magagamit natin to sa ating negosyo, mga kalakay. So hanggang dyan, maraming salamat po sa inyong panonood, mga kalakay.